ng kanyang serbisyo at pagtulong sa mga kababayan sa Saudi. Kilalanin na ating Global Pinoy Idol mula Alcobar sa Balitang Global ni Florante Catanos. Taong 2002, iniwan ni Andrew Nathaniel Santos ang pagiging dean ng College of Computer Science and Engineering ng La Consolacion University, Philippines at pumunta sa Alcobar, Saudi Arabia para magtrabaho bilang system analyst. Ang isang dahilan kung bakit po ako nag-abroad ay para magkaroon ako ng exposure sa industry at yung aking exposure at pag ako'y bumalik sa Pilipinas, ito ay gagawa po ako ng isang curriculum na makakatulong po sa paaralan. 2 taong kontrata lang sana si Santos, pero dahil sa pangangailangang pinansyal ng kanyang pamilya, nagpatuloy siya sa trabaho rito sa Saudi. Naglaan siya ng panahon para sa community service sa pagturo ng computers sa mga Pinoy tuwing weekend. Para naman may pagpatuloy ko yung advocacy ko sa education, nagbuo po ako ng grupo ng Association of Computer Enthusiasts of Saudi Arabia kung saan ay naging venue ito sa mga OFW para matulungan silang matuto sa information technology. Naging sports director din si Santos at pinabunuan ang mga paliga sa basketball, volleyball, badminton at bowling ng All Filipino Damam Alcobar Sports and Cultural Association o Alfidasca. Mahalaga para kay Santos ang kalusugan ng mga OFW at para na rin sila magkaroon ng diversyon kada weekend at makaiwas sila sa homesickness. Para mapalawak ang kanyang pagserbisyo sa mga kababayan, sumali siya sa OFW Congress Eastern Region Chapter at nahalal na Secretary, Vice President hanggang naging Presidente. Sa kanyang pamumuno, naglunsad sila ng medical mission, reintegration at literacy seminars, bloodletting at coastal cleanup drive bilang pasasalamat nila sa host country. Nagkaroon din po kami ng mga cultural events na kung saan sinashowcase ang culture ng Pilipino at ang mga talent ng mga OFW mula sa mga kabataan hanggang sa pasabi natin actually all ages they participated in singing, showing their talents. Pinaparangalan din nila kada taon ang mga estudyante na nag-e-excel sa kanilang paaralan at mga piling OFW bilang outstanding OFW men and women. Passion niya talaga ang kung paano pa makapag-inspire sa mga OFW, makatulong sa OFW. Kaya nga, iba't ibang klaseng proyekto ang kanyang mga ginawa. Aktibang miyembro rin si Santos ng Kalayaan Executive Committee at ng Preparedness and Disaster Risk Management Committee ng Polo Aero at Embahada. Lubos akong humahanga sa katangian ni Sir Andrew Nathaniel Santos sa kanyang paglilingkod sa ating mga kababayan. Ngayon, siya ay isang dakilang OFW na dapat nating tularan. Sa kasalukuyan, parte siya ng School Governing Board ng International Philippine School in Alcobar o IPSA nang walang sahod at pinangungunahan ang area ng academics. Bilang isang kasapi ng SGB ng aming paaralan, laging isinasaisip ni Sir Andrew Nathaniel Santos ang kabutihan ng mga kabataan, lalo na sa larangan ng edukasyon, lalo na sa pagpapaigting ng ICT. Planning head ngayon si Santos ng Group 55 Saudi Company na nakabase sa Damam. Mayroon siyang 6 na anak kung saan 3 na ang nakapagtapos sa kolehiyo sa Pilipinas. Gaano man ang pagod at pressure sa kanyang trabaho at sa kanyang pamilya, hindi ito alintana ni Santos sa kagustuhan niyang makapaglingkod sa kapwa. Sa 16 na taong pagsiservisyo sa ating mga kababayan sa Eastern Saudi, nakuha ni Sir Andrew Nathaniel Santos ang respeto at tiwala ng mga taong nakasalamuha niya. Pinatunayan rin niya ang tapat at walang hinihiling kapalit sa kanyang mga serbisyo, bagay na pwedeng tularan at ipagmalaki bilang Global Pinoy Idol. Florante Catanos, ABS-CBN News, Alcobar, Saudi Arabia. Saludo po kami sa nagagawa pong serbisyo ni Sir Andrew Nathaniel Santos. Parang feeling mo knighted na, no? Oo, diba? Mr. Santos, Sir Andrew Nathaniel Santos. Pero grabe talagang dinala niya pa rin yung pagiging educator niya.
kahit nasa ibang bansa na siya bilang OFW din. At tinuruan yung ating mga kababayan, like yung nga, yung computer literacy, Yeah. napakahalagang bagay, no? To upgrade your skills. Saka doon ka naman din talaga mapapahanga sa mga katulad din ni Mr. Santos. Aha. Dahil kahit nasabihin mo na sariling, yung kanyang sariling kabuhayan, ang kanyang inaatupag din, di ba, sa kanyang pag-iibang bansa, Yes. nakakahanap pa siya ng panahon at lakas para tumulong sa iba. That's Diba? true. At yung pangatlong bagay, partner, na talagang na-impress ako dun sa story ni Dean Santos, yung sabi niya, yung para maka-give back doon sa bansa na kanilang pinagtrabahuan. Naisip pa niya yun, oo. Okay. Kasi marami sa ating mga Pilipino, syempre sila lang, pero yung giving back din, nasama niya pa yun Sa sa kanyang mga community nila. activities, Oo. di ba? Oo. Ang galing. Tama. Mamimit mo kaya yung mga yan? Sana! Di ba? Oo, sana ma-meet ko sila dahil po, yun nga, tayo po mga kapamilya ay pupunta sa Dubai para dyan sa ating Global Pinoy Idol. Yan! So gusto kong makita yung ating mga nominees. Actually, yung mga nasa Dubai, excited na po sila para ma-meet din nila yung kanilang idol. Dahil si Zen po ang global. Oy, Ha? hindi ang talagang idol na isasama natin doon, partner. Sino-sino Alam mo ba? sino? Sino? Si Kabayan. Si Kabayan kasama. Noli de Ay, Castro. sigurado pong aabangan yan. Yes, abangan po ninyo So, yan. bandang ano to? Setyembre. Sa Setyembre. Oo, abangan niyo po kami dyan. Naku. Sa Dubai.